Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa dati kong buhay na nung hindi pa ako nakilala sa Diyos. Ay ang aking paniniwala na aking pinagmulan na pananampalataya na si Kristo ay hindi Diyos, na pinaglalaban namin noon ng patayan. Nakala ko yun ang totoo, pero ako nagpapasalamat ay hinanap ko ng Diyos siya maging pananampalataya o maling paniniwala. At dahil doon, siguro inalaman para mahugot ako ng Panginoon mula sa maling pananampalataya, paniniwala sa Kanya, ay kinalawan na ako magagawa ng kasalanan, makapatay ng tao hanggang sa makarating sa loob ng bilangguan. Dahil sa loob ng bilangguan, aking pinagdusahan, aking kasalanan na pautang at buhay ng kapwa ko tao, ay doon ako hinugot ng Diyos na makilala sa Kanya sa loob ng lupa na nakaserve ako doon ng mga 17 years. At doon din po sa loob ng lupa, doon ako makilala sa Diyos. Doon na rin ako napag-aral ng salita ng Diyos. At doon nalinawan sa aking paniniwala na yung pagkilala namin kay Kristo na Panginoon, tagapamagitan, tagapagligtas. Pero tao lang, ito ko nakilala na 100% naging tao ang Panginoon, ako 100% na naging na siya ang Diyos. At mula sa bilangguan, nilabas ako ng Panginoon. Ngayon ay tinawag ng Panginoon at pinagkatiwalaan ng dalawang simbahan. At ang simbahan ngayon ay una doon sa lupa rin na ginagawa sa Princeton Colony na may simbahan sa Comidor. Nang aming inaabot naman doon ay yung mga dati kong mga kasamahan ng kanilang doon. At sila ngayon ang aming tinuturoan sa salita ng Diyos. At meron na rin, hindi ang simbahan, meron na rin po tayo simulan na dahil po sa kanila. At ito naman sa labas ay salamat at pagawat sa paglilingkod sa Panginoon sa dalawang simbahan. Maraming mga hamon sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi iba yung paglilingkod ko sa Panginoon sa loob ng bilangguan. Sa mga 10 years po ako nagpastor sa loob ng bilangguan. At yung sa paglilingkod dito sa Panginoon sa labas ay iba rin yung karanasan. Sapagkat iba yung kultura sa paglilingkod sa loob ng bilangguan. At iba rin po yung kultura sa paglilingkod sa Panginoon sa labas. Sa loob ng bilangguan ay yung mga tao lang doon na talagang tinuturuan mo, whether they like it or not, ay makinig sila sa iyo kapag babahagi ng salita ng Diyos kasi nga nasa loob sila. Dito sa labas ay talagang hahanapin mo yung mga tao na babahagi ng salita ng Panginoon. Ay minsan makakaranas ka ng tanggihan ka, makakaranas ka minsan na makipag-argue sila sa iyo. At nata-challenge minsan ng ating patience na kung paano tayo magtiis na putin sila at bahagi na ng salita ng Diyos ay namumul din po yung karakter natin. Na pinapakita ng Diyos kung paano magtsaga ang Panginoon na pumunta sa Krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ay yung patience niya ang nagiging inspirasyon natin na magkaroon din ng pag-titsaga na pabuhin yung mga tao na kailangan natin makain sila tungo sa Panginoon. At sa mga paglilingkod sa Panginoon at hanggang sa dumating ay yung ICM na kapartner ng mga pastor, nagtuturo sa mga pastor, umaagapan sa mga pastor ay malaking bagay yung may tuturo ng ICM na panibagong approach kasi nga yung mga lumang Bible study na pumunta ka sa bahay ng mga tao na tuturuan mo sila at bagamat may kunting pagkaiba pero mas malaki yung karagdagan na naitulong ng ICM small group yung pamamaraan brain and care and share na ginagawa natin ngayon sa mga tao ay malaking bagay na nagagdag pamamaraan para mas lalo magiging epektibo po yung ating pag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Ito na rin yung ginagamit namin sa amin sa baseball. Diba? Sa dati, tuturuan mo salvation, Christian living, discipleship, evangelism. Yun yung dating set up ng ating Sunday
Sunday school. Pero ito na yung set-up na ginagawa ko ngayon sa simbahan na ituturuan yung mga dinidisciple na gamitin yung approach nitong RCM na pamamaraan kung paano mag-abot ng kaluluwa at tubo sa Panginoon. Salamat at ito po ay very effective at ito rin po ay patuloy na nakakagaan sa isang pastor na tulad ko dahil hindi na po kailangan pagbubuha pa ng mga lesson plan, hindi na kailangan gumawa pa ng mga ibang mga tinuturo. Ito na lang, cycle na ituturo pag-asa sa mga napupusuan na magiging church leader sa church at kaagapay ng isang katulad ng pastor na pumahayo ng babahagi ng salita ng Diyos. At malaking bagay ito. Ako nagpupuri ko salamat sa Panginoon dito sa RCM na very effective at nakakatulong talaga sa atin. Bukod meron pa yung manapak na ibibigay pa natin sa mga tinuturuan natin at yung sa mga pinupuntahan namin na mga kaibigan na kinakapos ko yung sinasaing na bigas kapag kain nila. Sinasabi ko na pwede na lang lutuin saing, isituin lang yung ingredients para saing nila at ginagawa ko nila yun. Ang iba, nilunugaw din namin para pinapamilya rin sa kanila. Pinapamilya rin sa kanila. At doon naman sa loob ng ginagawa sa prison, dahil sa alulungan, buhay ng mga ginagawa ay kulang na kulang yung pagkain nila. Kaya tuwing nagdadala ako, lagi lang hinahanap sa akin yung manapak. Kasi nga, nakakatawid gutom sa kanila. Na hindi lang nila nilulugaw, nilulutuin talaga na sinasain nila. Kaya hindi lang yung material na bagay, material teaching ang nakakatulong sa atin sa pag-aaral ng kaluluwa ng Panginoon. Ay paparamdam din natin yung lamang ng God sa magitan ng pagbibigay ng mga material na bagay na nakakaruntong ng gutom sa kanila. Kaya maraming salamat at pinupuri po ang Panginoon sa ministeryo na binigay sa akin at ganoon din po dito sa ICM na walang sawa na maakapay kapartner ng mga pastor na nililito sa Panginoon. Sa Diyos po ang